Check. Check. Gandang umaga sa lahat, no, na sa dakong ito. Ako'y mangaral ng salita ng Diyos. Tanging pangaral natin ay ang ating Panginoong Hesus. Siyang namatay sa cross para sa ating lahat. Ito po ay utos ng ating Panginoon. Ipangaral ang kanyang salita sa kahit anong sulok ng lugar sa buong bansa, mga kapatid. Itong salita ng Diyos ay napakalaga sa buhay ng tao. Bago tayo linisan sa mundong ito, kailangan nating malaman kung saan patutungo ang ating buhay, mga kapatid. Napakalaga na malaman natin ang ating kaligtasan. Bago tayo lilisan, tanging matatagpuan lamang ang kaligtasan sa ating Panginoong Hesus. Wala na pong iba. Wala tayong dapat itataas kundi ang ating Panginoong Hesus, ang tanging makaligtas sa atin. Kaya nga pumarito ang anak ng Diyos. Wala na pong iba, ang ating Panginoong Hesus, upang tayo'y iligtas, mga kapatid. The good news about the Lord Jesus Christ ay dapat natin malaman, mga kapatid, na papalapit na po ang pagbalik ng Diyos. In the book of Mateo, mga kapatid, na magaganap ang mga bagay dito sa mundong ito, gaya ng lindol, bagyo, kagutuman, pag-away-away ng ibang bansa. Sabi ng ating Panginoong Hesus, ito'y mga sinyalis lamang. But the end is not yet, mga kapatid. But in Matthew chapter 24 verse 14, when the word of God will preach to all nations, when the word of the Lord, kapag ang salita ng Diyos ay ipangaral na sa buong bansa, for the testimony and the witness to all the humankind, mga kapatid, kung ipangaral na ang salita ng Diyos sa buong bansa, and the end shall be, mga kapatid, sabi ng Panginoon, itong magwawakas sa mundo ay ang kanyang salita, mga kapatid. Kung matapos lang ipangaral ang salita ng Diyos sa bawat sulok ng bansa, and the end shall be, mga kapatid, sabi ng Mateo chapter 24 verse 14, when the word of God will preach to all nations, to all the languages, lahat ng buong tao sa buong mundo, kapag pinangaral ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito na po yung huling panahon natin, mga kapatid. Sabi nga ng Panginoon, this is the last days, mga kapatid. Ito na yung mga huling araw. When we look about the population, sa buong mundo ay dumadami na po ang populasyon ng buong mundo. Kaya napakalaga, mga kapatid, na mabigyan natin ng Diyos ang panahon sa ating buhay, na kailangan nating maghanda sa pagbabalik ng Diyos. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po'y pakikiusap niya sa atin. Ang kanyang salita ay isang mapa at magtuturo sa atin ang kanyang salita upang tayo'y maging handa sa pagbabalik ng Diyos. Napakalaga itong mensahe, mga kapatid. Ngunit paano pa tayo makarating sa karyan ng langit? Mga kapatid, wala na pong ibang paraan upang tayo maligtas, kundi ang tanging Hesus lamang. Hindi sa reliyon, hindi sa tao ang makaligtas sa atin. Sabi nga ng Acts chapter 4 verse 12, kahit may ibang paraan ng kaligtasan, wala na pong ibang makaligtas sa atin,
kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo lamang. Siya po ay namatay sa krus para sa ating lahat. Siya po ay namatay para sa lahat ng tao sa buong mundo. Mga kapatid, nais ng Diyos, mga kapatid, na maging handa tayo sa kanyang pagbabalik. Nais ng Diyos na maghanda tayo, ang ating sarili, ang ating pamilya, upang maligtas, mga kapatid, sa pagbabalik ng Diyos. Darating ang Diyos sa araw na ito, mga kapatid, marami pa rin hindi maliligtas dahil hindi pa tayo handa sa pagbabalik ng Diyos. Ngunit, kung tayo'y sumunod sa Diyos, mga kapatid, maniwala sa Kanya, mga kapatid, ang paniniwala ay magdadala ng kaligtasan, mga kapatid. Isang napakalagang story sa Bible, the greatest story in the Bible when Christ crucified. Noong si Jesus ay pinako sa cross, mga kapatid, yung dalawa po ay kasama niya. At si Jesus ay nasa gitna nila. Noong pinako si Jesus sa cross, mga kapatid, itong dalawa ay makasalanan. Nasa kanyang kaliwa at sa kanyang kanan. Mga kapatid, itong dalawa ay karapat-dapat silang ipako sa cross, itong dalawa. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay wala po siyang kasalanan. Pinako siya sa cross, mga kapatid, para po tayo ay iligtas. Ngunit, yung dalawang taong yun, mga kapatid, sila po ay magnanakaw, pumatay ng tao. Mga kapatid, makasalanan sila. Sabi ng isa, mga kapatid, kung ikaw ay Diyos, iligtas mo kami. Mga kapatid, yung isa naman ay nirebuke niya. Itong isa, mga kapatid, sabi niya, tayo po ay karapat-dapat na ipako sa krus. Ngunit itong si Jesus ay wala siyang kasalanan. At sabi niya sa ating Panginoong Hesus, Panginoon, kung ikaw ay nasa langit na, huwag mo kong kalimutan. When thou comest into the kingdom, don't forget. Huwag mo kong kalimutan. Remember me when thou comest into thy kingdom. Mga kapatid, darating ang araw, kakailanganin natin ang Diyos. Mga kapatid, nung dumating ang napakalaking lindol, walang ibang sinasambit ang tao, kundi ang Panginoon. Mga kapatid, darating ang araw, sasambitin mo ang Diyos. Darating ang araw, kailangan mo ang Diyos. Mga kapatid, kung dumating man ang lindol, mga kapatid, sabi ng Bible, kung darating man ang panahon yun, na hindi man kailanman nangyari sa buong sangkatauhan, itong napakalaking lindol o malaking katuluhan sa buong mundo. Mga kapatid, wala na pong sinasambit ang tao, kundi ang Panginoon. Wala na pong sinasambit ang tao, hindi ang kanyang sasakyan, hindi ang kanyang pera. Kung darating na ang kamatayan, kung darating na ang bagyo, kung darating na ang napakalaking lindol, o kung babalik ang Panginoong Hesus, hindi na natin masasambit ang ating kayamanan. Mga kapatid, sabi ng Panginoong Hesus, habang tayo ay nasa mundong ito, lay up your treasures in heaven. Magkaroon ka ng record sa Diyos. Mga kapatid, kahit sa isang pagsamba lamang sa Panginoon. O kung hindi ka man makasamba, kahit nasa tahanan ka man, nasa iyong trabaho ka man, ngunit kung may paniniwala ka sa Diyos, your faith is counted to righteousness. Your faith is counted to righteousness. Yung paniwala natin ay nagbubunga ng kaligtasan. Mga kapatid, itong paniwalang ito ay ilagak natin, ituon natin sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, wala pong ibang makaligtas sa atin, hindi tao, hindi relihiyon, hindi doktrina ang makaligtas sa atin. Ang makaligtas sa atin, yung ating paniniwala sa ating Panginoong Hesus. Yun lang ang makaligtas sa atin. At yung paniwalang yan
ay kagaya ng pinako sa krus ang isang tao, mga kapatid, na kasama ni Jesus. Mga kapatid, ang kanyang gawa ay wala pong kabuluhan, mga kapatid. Bagsak po. He is felt to his duties as a human being, mga kapatid. Ang kanyang gawa, mga kapatid, ngunit tinignan ng ating Panginoon Jesus ang kanyang paniniwala. Mga kapatid, sabi ni Jesus, today, you will be with me in my paradise. Mga kapatid, ang paniwala ng ating puso at isipan, Panginoon, mga kapatid, ay ito'y magdudulot ng kaligtasan natin, mga kapatid. And this faith will work out, mga kapatid. It will result to salvation. Mga kapatid, nung pinako si Jesus at yung dalawang kasama niya, kung tingnan natin yung gawa ng dalawang yun, ay wala talaga. Ngunit yung isa doon, naniniwala sa ating Panginoong Jesus. Sabi niya, Lord, when thou comest to thy kingdom, remember me. And the Lord says to him, today, you will be with me in my paradise. Yun, mga kapatid. Hindi na sinabi ni Jesus na kailangan mo pang magpaptism, kailangan mo pang gumawa ng mabuti sa babakad dyan. Mga kapatid, pumasok ka sa ganitong relihiyon, wala na po, mga kapatid. His faith is counted to righteousness because the salvation of the Lord is free. The salvation of God, it is freely given to the human being, mga kapatid. Kailangan natin itong kaligtasan na ito na walang bayan. Ang kaligtasan ko ay ginawa ng Jesus sa krus. Mga kapatid, ang gagawin natin, katulad ng pinako sa krus, ay magkaroon tayo ng paniwala sa Kanya. Magkaroon tayo ng paniniwala sa Diyos, mga kapatid, at ito'y magbubunga ng kaligtasan ng bawat isa, mga kapatid. Isang napakalaga, mga kapatid, na malaman natin yung paraan ng Diyos sa kaligtasan sa panahon na ito. Ang kaligtasan ay kinakailangan ng tao, mga kapatid, bago tayo lilisan sa mundong ito, ay malaman natin ang paraan ng Diyos sa kaligtasan. Mga kapatid, ang kaligtasan ay ginawa na ni Jesus sa krus. Siya po'y nagkatawang tao upang mamatay sa krus para sa ating lahat. Kaya sabi ng Panginoon, darating talagang araw na may mangangaral maging sa mga daanan at sasakyan. Maging sa lahat, sa television, sa lahat ng mga kapatid, ang araw natin ay natin ngayon ay talagang papalapit na kailangan nating maghanda, mga kapatid. So kung mamamatay tayo ngayon, mga kapatid, sabi ng Panginoon, magkaroon tayo ng paniniwala sa Kanya. Romans chapter 10, verse 9, kailangan natin isabi, ibuka sa ating bibig na si Jesus ay namatay at sa magitan ng ating puso tayo maniwala at ito'y magre-resulta ng kaligtasan, mga kapatid. Huwag natin kaya ang Diyos sapagkat ito po ay kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y ligtas, mga kapatid. Darating ang araw, ito'y salita ng Diyos ay paalala sa atin na kailangan natin ang Diyos at maghanda po tayo, mga kapatid, sa pagbabalik ni Jesus, mga kapatid. Salamat ng Panginoon na siya po ay nagkaroon ng plano sa atin. The greatest plan of God na kailangan po natin na maligtas. Sabi nga ng iba, mga kapatid, napakatagal naman, bumalik ang Diyos. In 2 Peter chapter 3 verse 9, babalik sana ang Diyos. Babalik na ang Diyos. Ngunit, hindi pa babalik ang Diyos dahil hindi pa handa ang buong tao. Hindi pa handa ang lahat. Kaya ang Diyos ay hindi pa babalik. Dahil gusto ng Diyos na maging handa tayo, maging ating sarili at ang ating pamilya, ay kailangang maghanda sa pagbabalik ng Diyos, mga kapatid.
Mga kapatid, marami na pong mga mangangaral, maging sa television, maging sa social media, mga kapatid, na the spirit of Antichrist is in the world, mga kapatid. Nandito na sa mundo itong spirit of Antichrist, mga kapatid. At upang iligaw ang buong tao, mga kapatid, kaya kailangan natin yung gabay ng Diyos at yung pagbabasa ng salita ng Diyos upang hindi tayo maligaw ng anumang mga masama, mga kapatid, na mga nagkatawang tupa, ngunit sila po ay masama. Mga kapatid, ililigaw niya tayo. Ngunit kung tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po tayo maliligaw. Gagabayan tayo ng Diyos sa tamang salita ng Panginoon at ito ay magbubunga ng kaligtasan, mga kapatid. Napakalaga, mga kapatid, na malaman natin itong paraan ng Diyos sa kaligtasan, sapagkat hindi tayo makapasok sa karyan ng langit kung hindi po tayo sumunod sa Diyos. Mga kapatid, Jesus is the door to heaven. He is the door to heaven. Sabi niya sa John 10, Jesus is the door, mga kapatid. Siya po yung pintuan, mga kapatid. Siya yung pintuan patungong langit, ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, napakaraming pintuan ngayon. Pintuan ng relihiyon, pintuan ng mga doktrina, mga kapatid. But Jesus said to him, He is the door to heaven. Siya po ang daan. Siya yung pintuan patungong langit, mga kapatid. Itong si Jesus. Wala na pong ibang kaligtasan upang tayo ay makapasok sa karya ng langit, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang, mga kapatid. He is the door to heaven. Wala na pong iba, mga kapatid. Sabi niya, kapag tayo ay sumunod kay Jesus, we can go in and out, mga kapatid, to find pasture, for the Lord is good, and He is our shepherd, mga kapatid, and He is the door going to heaven. Mga kapatid, tayo po'y naghahanap ng daan upang makapasok sa karya ng langit. Mga kapatid, ay si Jesus lamang ang daan patungong langit. Siya po ang katotohanan, mga kapatid. He is the truth. Hindi ang pastor ang katotohanan, hindi relihiyon ang katotohanan, hindi anumang grupo ang katotohanan. Si Jesus ang katotohanan, wala na pong iba, mga kapatid. He is the life, mga kapatid. Jesus is the life. Walang ibang magbigay sa atin ng buhay, mga kapatid. Jesus is the owner of our life. When Lazarus was dying, mga kapatid, he is resurrected from the grave. 4 days in the grave. To prove that Jesus is the author of our life, mga kapatid. Ito, yung mga nagpapatunay na kung lilisan man tayo sa mundong ito, mga kapatid, kung lilisan man tayo, may pag-asa tayo na makasama sa ating Panginoong Hesus. May pag-asa tayo kung tayo po'y mga sumusunod ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay magbubunga ng kaligtasan, mga kapatid. Itong salita ng Diyos. Pag tayo ay maniwala sa Kanya, ito ay magdudulot ng kaligtasan, mga kapatid. Kaya napakalaga na tayo po ay sumunod sa Diyos at ito ay magdudulot ng kaligtasan ng bawat isa, mga kapatid. Kaya huwag po tayo magsawang sumunod sa Diyos bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Ang Panginoon ay napakabuti, mga kapatid, sa atin. And the greatest love of God, that He sent His only begotten Son. In John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish,
Mga kapatid, mahal tayo ng Diyos kahit masama ka man o mabuti. God gave us a light. Ang araw ay pinasikat ng Diyos sa mabuti at masama. Ang buwan ay pinailaw ng Diyos sa mabuti at masama. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Gaya ng libreng hangin, mga kapatid. Walang bayad ang hangin, mga kapatid. Ito'y nagpapatunay na ang Diyos ay dakila at mapagmahal sa lahat. Binibigyan tayo ng panahon upang tayo magsisi at bumalik sa Diyos, mga kapatid. Ito yung paraan, mga kapatid. Hindi man natin mabago ang ating sarili, ngunit tutulungan tayo ng Diyos. Tutulungan tayo ng Banal na Espiritu. Tutulungan tayo ng Panginoong Hesus upang magbago sa ating sarili. Kung ikaw man ay walang narating, mga kapatid, kung ikaw man ay mayroong problema, mga kapatid, kung ikaw man ay mayroong nakaraan, mga kapatid, ikaw man ay nakaranas ng mga problema, depression, anxiety, mga kapatid, iwan mo yan. Ibigay mo sa ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon Hesus in Matthew chapter 11 verse 28, "Come unto me, and I will give you rest." Si Jesus, ang ating kapahingahan, ibigay natin ang ating mga problema sa Diyos. Cast all your care upon the Lord, and He will care for us, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, tignan niyo ang ibon. Pinapakain ng Diyos ang ibon. Binibigyan ng pagkain ng ibon. Tayo pa kayang mga tao, mga kapatid, ay napakalakas sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos kahit tayo masama o mabuti. Pinasikat ng Diyos ang araw, nagpapatunay na mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kahit sa libreng hangin, ay magpapasalamat tayo sa Diyos, mga kapatid. Ito po yung paraan ng Diyos upang tayo'y maligtas, mga kapatid, ay kailangan talaga natin iwan ang nakaraan. Let's start for a new beginning. Let's start for a new beginning of our life and follow the Lord Jesus Christ. When you follow Jesus Christ, He will give you the new beginning, new life, bagong buhay. Magsimula ka muli. Kung mayroon ka mang problema, mga kapatid, iwan mo ang iyong problema, ibigay mo sa Diyos, mga kapatid. Magsimula ka muli, mga kapatid. Habang may buhay, sabi ng ating Panginoon, there is hope in our life, and let's start for a new beginning of our life. So, Panginoong Hesus, mga kapatid, kahit gaano tayo ng makasalanan, kaya tayong tanggapin ng Diyos, mga kapatid. Kung tayo po'y magsisi at bumalik sa ating Panginoong Hesus at sumunod sa Kanya, sundin natin ang aral ng Diyos, mga kapatid. Ito po ay nagdadala ng kaligtasan, mga kapatid, sa ating buhay. Kaya kailangan talagang malaman natin, mga kapatid, ang paraan ng Diyos sa kaligtasan. Ang kaligtasan, mga kapatid, ay ginawa na ni Jesus sa krus para sa ating lahat. Ito yung paraan ng Diyos upang tayo maligtas, mga kapatid. Itong ginawa ni Jesus sa krus. This is the way of God for salvation. This is the way of God going to heaven. That He died on the cross for us, mga kapatid, upang tayo iligtas, mga kapatid. Itong ginawa ni Jesus ay isang paraan upang tayo Kanyang iligtas. Maging ang ating buhay, maging ang ating pamilya, mga kapatid, ay kailangan natin talaga. We need to prepare for the coming of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Paano ba maligtas ang tao, mga kapatid? Kailangan natin magsisi. No? Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, repentance, mga kapatid. Kailangan natin magsisi upang tayo'y makabalik sa Diyos at magsimula muli, mga kapatid. Kahit gaano kalaki ang ating kasalanan, kahit tayo'y nakapatay ng tao, kahit ano man ang kasalanan mo, pag ikaw ay bumalik sa Diyos, kapag ikaw ay sumunod sa Diyos, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos, mga kapatid. Patawarin ka ng Diyos. Mga kapatid, mapagmahalan ng Diyos sa atin. Ang kailangan natin ay bumalik sa Kanya.
God will provide our needs every day, mga kapatid. Libreng hininga. Safety ka sa daanan, mga kapatid. Hindi ka gagarasa o ano man nangyari sa iyo, mga kapatid, sa mga daanan, ay isa na itong pasalamat natin sa Diyos na tayo po ay safety araw-araw. Hindi po tayo nagkakasakit. Isa na pong biyaya ng Diyos, mga kapatid. Itong ginawa ng Diyos sa ating buhay. Gusto ng Diyos na tayo po'y bumalik sa Kanya. Gusto ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay lumapit sa Kanya. Ibibigay ng Diyos, mga kapatid, sabi nga, in Romans chapter 3, Romans chapter 28, verse 32, He gave His Son, mga kapatid, binigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak, na si Jesus. Mga kapatid, bumatay para sa ating lahat. Namatay siya sa krus para sa ating lahat. Ito po kayang mga bagay na ating hinahangad ay hindi bigay ng Diyos. Ibibigay ng Diyos, mga kapatid. May pangangailangan ka sa araw na ito. Kung ikaw ay nagsasawa ng sa mga problema at kasalanan, nais mong magbago, may kailangan mong Panginoong Hesus. Hindi din tao kailangan natin. Hindi ang Diyos lamang ang kailangan natin, mga kapatid. Salamat sa Panginoong Hesus, mga kapatid, for He is our rest. Mga kapatid, Jesus Christ, yun ang kapahingahan natin. Kung tayo ay napapagod, o may problema ka, mga kapatid, lumapit ka sa Diyos, at diringgit ka ng Diyos, mga kapatid. Diringgit ka ng Diyos. Sabi niya, call unto me and I will give you. Mga kapatid, yung mga pangangailangan natin, tumawag tayo sa Diyos. And I will show you great things that knowest not. Yung mga bagay na hindi natin nakikita, mga kapatid, ay paraan ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga pangako. Mga kapatid, sabi nga ng Matthew chapter 6, verse 33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mga kapatid, at kailangan natin hanapin ang Diyos while He is near. Habang hindi pa sarado ang langit, mga kapatid, ang opportunity, mga kapatid, ay kailangan natin ang Diyos na matagpuan, mga kapatid. Habang hindi pa bumalik ang Diyos, mag-ready na tayo, mga kapatid. Kailangan natin maghanda, mga kapatid. Habang hindi pa bumalik ang Diyos sa mundong ito, kailangan natin maghanda, mga kapatid. Kailangan natin hanapin ang Diyos. Seek first the kingdom of God. Mga kapatid, darating ang araw, kailangan natin hanapin ang Diyos. Bago siya bumalik, kailangan natin maging handa. And His righteousness, itong paraan ng Diyos, ang kanyang pangaral ay kailangan natin sundin. Kung ano ang ginawa ni Jesus, ay gagawin natin, mga kapatid. Dahil ang salita ng Diyos, in Romans chapter 1, verse 16, For this is the power of God for salvation. Ito yung paraan ng Diyos upang tayo'y maligtas. Itong kanyang salita ay pangaral natin maging sa kahit saan, mga kapatid. In season, out of season, we preach the word of God. For this is the power of God for salvation. Ito yung paraan ng Diyos upang tayo'y maligtas, mga kapatid. Itong salita ng Panginoon. Itong salita ng Diyos ay magtuturo sa atin upang tayo ay makapunta ng langit, mga kapatid, at matagpuan natin ang tagapagligtas. Mga kapatid, na wala nang pong iba, ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ay matagpuan natin ang kanyang paraanan, kaparaanan upang tayo ay maligtas, mga kapatid. Sa umagang ito, ako po'y nagpapasalamat sa dakilang Diyos na hindi natin ikahiya na mangaral ng salita ng Diyos, pagkat ito po ay kapangyarihan ng Diyos sa bawat buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Kung ikaw po ay gustong tumanggap sa Diyos, mga kapatid, kailangan mong manalangin
Sa umagang ito, ang panalangin pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, kung babalik si Jesus ngayon, makasama ka ba? Isa ka ba handa na sa pagbabalik ng Diyos? Mga kapatid, kung hindi, kailangan mong manalangin, kailangan mong tanggapin ng Diyos sa iyong buhay sa magitan ng iyong pagbigkas. Mga kapatid, sa iyong bibig, kailangan mo talagang tanggapin ng Diyos sa iyong buhay, mga kapatid, upang ikaw ay maging handa. Sabi nga, kailangan natin, today is the day of salvation. When you hear the word of God, when you hear the word of truth about Jesus Christ, this is the way of God for salvation. Kailangan natin tanggapin ng Diyos sa ating buhay upang kung siya'y babalik, mga kapatid, ay makasama po tayo, maging ang ating pamilya. Kailangan nating tanggapin si Jesus sa pagitan ng panalangin, mga kapatid. Nalangin tayo, mga kapatid, gusto mong tanggapin ng Diyos at nagdesisyon ka na kailangan tanggapin ng kanyang paraan sa kaligtasan. Sa iyang kanyang pagbabalik ay makasama ka, kapatid. Kailangan mo talagang manalangin sa paraang panalangin. Samahan mo ako, kapatid, sa panalangin. Panginoon, ako po'y naniniwala sa iyo. Panginoon, sa dakong ito, ako po'y naniniwala at tinatanggap kita, Panginoon. Salamat sa kaligtasan na ginawa mo sa krus para sa amin lahat. Panginoon, salamat. Natanggap kita sa oras na ito. Sa iyong pagbabalik, Panginoon, ay huwag mong kalimutan na isama ako. When thou comest, O God, you will be with me into your paradise. Panginoon, maraming salamat sa kaligtasan ginawa mo sa amin sa krus. Tinatanggap kita sa oras na ito, Panginoon. Sa iyong pagbabalik, Panginoon, huwag mong kalimutan na isama mo ako, Panginoon. Maraming salamat. All the glories belong to you, O Lord Jesus. Pagbuhin mo ako sa pamagitan ng iyong tulong at sa pamagitan ng banales mo. All the glories belong to you, Lord Jesus. Amen and amen. Mga kapatid, pag tayo ko'y nananalangin at tumanggap sa Panginoong Hesus, your name is written in the book of life. Mga kapatid, ang pangalan natin ay nasulat sa aklat ng buhay. Babalik ang Diyos. Makasama tayo, mga kapatid. Tayo'y sumunod sa Kanya. Tayo'y naniniwala sa Kanya. Ito po yung magdadala sa atin. Mga kapatid, sabi ko nga, ang kayamanan ay hindi masama. Ngunit kailangan din nating maghanda sa pagbabalik ng Diyos. Hindi lamang sa mundong ito. Dito lang tayo maghanda, mga kapatid. Hindi lamang dito sa mundong ito. Kundi kailangan din natin maghanda sa kabilang ng buhay, mga kapatid. Kung tayo man ay lilisan sa mundong ito, Jesus promised to us, na mga kapatid, na bubuhayin niya muli ang namatay para sa Kanya. Kung ikaw ay isang Kristiyano, kapag ikaw ay mamamatay, mga kapatid, sabi ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, bubuhayin ng Diyos muli. Bubuhayin ng Diyos muli itong mga Kristiyano na namamatay na sumusunod sa Kanya. Bago tayo mamatay, mga kapatid, ay kailangan natin na mayroon tayong relasyon sa Diyos. At ito'y sa pagdarating ng araw, kung mawawala tayo sa mundong ito, mga kapatid, buhayin ng Diyos muli. Ang mga naniniwala sa Kanya ay bubuhayin ng Diyos, mga kapatid. Kagaya ni Lazaro ay binuhay ng Diyos, mga kapatid. Kaya napakalaga isang Kristiyano maging mga tagasunod ni Jesus, mga kapatid. At ito'y ang promisa ng Diyos na siya pagdating, mga kapatid, at kukunin niya ang lahat ng mga tupa niya. Mga kapatid, ito'y napakalagang bagay sa atin na kung babalik si Jesus ay kailangan natin na makasama tayo. Kapag hindi, mga kapatid, ay isang napakalaking kapamakan na mangyari sa ating buhay kapag hindi tayo makasama
sa pagbabalik ng Diyos o sa kanyang paghari, mga kapatid, ay mapahamak po ang ating buhay kung wala tayong Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya, kinakailangan natin ang mensahe ng Diyos ay hindi lamang sa mundong ito, mga kapatid. Ang lahat dito sa mundo ay mawawala, mga kapatid. Sasakyan, mawawala din yan, mga kapatid. Ang mga mabuting building, mawawasak din yan, mga kapatid. Yung pera na, nawawala din yan. Ngunit, kung mayroon tayong relasyon sa Diyos, ngunit kung may Diyos tayo, ngunit kung may pinaniniwalaan tayong Panginoon, ito lamang ang madala natin sa libingan, mga kapatid. Hindi na natin padala kung anong mayroon tayo. Hanggang libingan lamang, mga kapatid. Sikat man tayo sa mundo ito, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, maatin man ang buong mundo, ngunit kung ating kaluluwa ay sa impyerno naman, mga kapatid, mapahamak po ang ating buhay kung wala tayong Diyos, mga kapatid. Kaya sabi ni Jesus, kailangan talaga ng tao na may Panginoon siya sa kanyang buhay upang kung siya'y mamamatay, matay tayo, mga kapatid. Ito'y mayroon tayong pag-asa dahil may Panginoong Hesus tayo, mga kapatid. Kaya mabuhay po tayong lahat sa dakong ito. Ang salita ng Diyos, sabi niya, mawala man ang lahat, ang salita ng Diyos ay hindi po mawawala, mga kapatid. Mabuhay tayo, mga kapatid. Ang salita ng Diyos, sabi ko nga, wala na tayong itataas, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Aming salamat at mabuhay po tayong lahat. Parang hangin ng kapayapaan, nahulog ako sa mga mapatungaan, nalikaw sa landas, ngunit ang iyong Thank you, Dre, for watching. sa bawat hapon sa Joseph Padayag. ako'y nananatiling matatag. Joseph Padayag, thank you, sir. Kung siyang nagpapalakas sa bawat araw ng lumilipat. God bless you today. God bless you. Let's continue to read the Word of God. Kahit share nyo sa inyong mga page. Malaking tulong na yan for the warning of the coming of Christ, mga kapatid. Kailangan natin maging handa sa pagbabalik ng Diyos. God bless you today. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you for watching, guys. Mag-iit na po ako.